Shalom everyone! Kumusta muli ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. I hope na every time na tayo po ay nakikinig, every time na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, I hope na tayo po ay lumalago, mas lalo po tayong sumusunod sa Panginoon. Amen? So ngayon, nandito na po tayo sa John 3:16. Napaka-exciting dahil ito na po yung sikat na kahit bata ay memorize na ito. Kaya let's start yung John 3:16 na sabi niya dito na for God so loved the world so much that He gave His only Son so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Okay? So ito po yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ito yung sinasabi nila na heart of the Bible, heart of the Word of God. Kung gagawin natin ng isang talata ang Bible ito ay John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but have an everlasting life, will not die but have an eternal life. Yun po yung ibang nakasulat sa ibang version. So yun, so ito nga po yung heart of the Bible. Ito po yung tunay na pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ito na po yung lagi po natin sinasabi na mahal na mahal na mahal na mahal po tayo ng Panginoon so much. Pero may dapat din po tayong gawin. Amen? Huwag lang po tayong huminto doon. Kailangan din may gawin po tayo. Dahil sinabi niya, whoever believe in Him, whoever believe to Jesus will not die, will not perish, but have an everlasting life. Amen? So, yon po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. So, by the way, kausap pa rin dito ni Jesus Christ ay si Nicodemo. So, napakaganda din itong encounter po natin sa Panginoon, yung John 3:16 na whoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Kaya huwag lang po tayong uminto sa pagmamahal ng Panginoon dahil may kailangan po nating gawin, kundi paniwalaan ang Panginoong Hesukristo na siya po ay namatay at nabuhay muli. Yun po yung nakakapagbigay sa atin na buhay na walang hanggan. Amen. Ito rin makikita po natin dito yung greatest love ng Panginoon po sa atin na kahit hindi po tayo kamahal-mahal, hindi po tayo kamahal-mahal sa ating pamilya, hindi po tayo kamahal-mahal sa ating mga trabaho, hindi po tayo kamahal-mahal sa dito sa buong mundo, pero ang Panginoon minahal po tayo ng lubusan. Ang pag-ibig po niya ay nag-uumapaw po sa ating buhay. Kaya yung pag-express niya ng pagmamahal niya is to give His only begotten Son. Yung pagmamahal niya ay may aksyon sa atin. Yung kamahal-mahal niyang anak ay ibinigay niya sa atin para lang maligtas po tayo at mabigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Doon yung aksyon ng love ng Panginoon sa atin. Kaya yung dapat po natin ding gawin is whoever believe, kung sino man po ang maniniwala po sa Kanya, will not die or will not perish, hindi po mapapahamak, kundi magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Kaya yon, panampalantayahan po natin ang Panginoong Hesukristo, maniwala po tayo sa Kanya na siya nga po ay Diyos sa ating buhay at siya po yung ibinigay ng Panginoon sa atin para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen? Kaya napakaganda talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa atin na kahit hindi po tayo kamahal-mahal dito sa mundong ito, pero ang Panginoon ay minahal po tayo at ang gagawin lang po natin is to believe to His Son, to believe to Jesus para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kahit alam mo na mahal ka ng Panginoong Diyos, kung hindi ka naniniwala sa Panginoong Hesukristo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil ito yung dapat po nating gawin, to believe on Jesus, that He is our Lord and Savior
para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung alam po natin, kung totoo yung pagtanggap po natin kay Panginoong Hesukristo as our Lord and Savior, ay wala ding hanggang pasasalamat yung ginagawa po natin sa Panginoong Hesukristo. Di po ba? Lagi po tayo nagsisik po sa Kanya. Lagi po nating hinahanap kung sino siya sa ating buhay dahil alam po natin na siya yung nagbigay ng buhay na walang hanggan sa ating buhay, di po ba? Kaya napakaganda po talaga na lagi po nating alalahanin kung paano natin natanggap ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay dahil ito yung nagre-remind po sa atin na nagpapalakas po sa ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Ito yung nagre-remind po sa atin para lumakas pa na saliksikin siya as our Lord and Savior, na panampalatayahan po siya, pasalamatan po siya dahil siya yung nagligtas po sa atin. Siya yung gift na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Siya yung naghirap para sa ating mga kasalanan. Kaya napakaganda na alalahanin kung paano natin natanggap ng buong puso at kaluluwa po natin na siya yung tagapagligtas po natin. Naniwala po tayo sa Kanya at natanggap po natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, nagkaroon din po tayo ng kapayapaan. Kaya nga po yung paulit-ulit kong sinasabi na kung totoo yung pagtanggap po natin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos sa ating buhay at siya yung tagapagligtas po natin sa ating buhay, ay nagkaroon po tayo ng kapayapaan at may kapayapaan na po tayo. Hindi na po tayo nagpapanik, hindi na po tayo nagwo-worry, hindi na po tayo nagkaka-anxiety sa nangyayari dito sa mundong ito dahil alam po natin na yung kapayapaan na ibinigay po ng Panginoon sa atin ay yun po yung nagsisecure po sa atin. Kaya kahit mamatay man po tayo ngayon or bukas, sa gabi or right now, ay hindi po tayo nagpapanik or hindi po tayo nagwo-worry dahil alam po natin kung saan po tayo pupunta. Alam po natin na ligtas po tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya kung ikaw, lagi kang nagpapanik, lagi kang nagwo-worry, is i-check mo na yung salvation mo. I-check mo kung totoo yung pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo sa buhay mo, dahil ang totoong pagtanggap na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos po natin sa ating buhay at siya yung tagapagligtas po natin, ay may kapayapaan. Amen? Kaya ako din kahit sa gabi, 11 po kasi ako natutulog sa gabi. So, every time nag-a-alarm, talagang tulog na tulog ako. So, kahit naririnig ko yung siren, sabi ko, Lord, protect me and protect your people. And that, matutulog na ako. And then, hindi ko na naririnig kung may sumabog or kung may pumutok. Kundi tulog na ako dahil alam ko na I am at peace of mind. So, hindi na po ako nag-worry. So, kung umaga, paggising ko ay salamat, gising po ako. Sabi ko, Lord, thank you for the protection. Tunay nga po na desisyon ko yung pagtulog ko sa gabi, pero sa umaga, desisyon mo, nagisingin ako. Desisyon mo na ako ay makagalaw. Desisyon mo para ako ay huminga. Kaya maraming salamat. Teach me how can I love you more with all my heart, with all my mind, with all my soul and its strength. Dahil you love me so much, you protected me so much, you give eternal life to me, you give peace to me. So how can I, sabi ko, Lord, paano din kita mamahalin dahil sa sobrang mong pagmamahal? I want. Sabi ko, turuan mo po ako. Gusto ko mahalin kita ng buong puso at kaluluwa ko, buong kalakasan ko. Yun lagi yung dinideclare ko. Every time na nagigising ako, samahan mo po ako dahil wala akong kayang gawin kung wala ka sa aking buhay. Niligtas mo ako. Kaya Lord, baguhin mo po yung puso ko, yung pag-iisip ko, kahit yung action ko. Yun yung mga dinideclare ko, yung peace ko. Tulungan mo po ako na huwag mag-worry. Tulungan mo po ako na every time nagdidesisyon ako, kasama kita. Ganon yung mga dinideclare ko. Kasi alam, mahal na mahal mo po ako. Kaya Lord, tulungan mo po ako. How can I live with you? Oh, di ba ganon? Palitin mo yung pag-iisip ko, palitin mo yung panagpuspuso ko, mga ganon yung mga dinideclare ko. Kasi sayang naman yung paniniwala po natin sa Kanya kung hindi po natin i-desire din kung paano po natin
mamahalin ang Panginoon. Kasi sa una pa lang, minahal niya po tayo. Kaya i-discern po natin, i-treasure po natin kung paano natin siya nakilala as our Lord and Savior. Kasi tunay nga na napakahalaga at sobra yung pagmamahal niya na hindi po mababayaran na kahit ano. It is priceless yung kaligtasan po natin. Kaya ang kaligtasan po natin ay hindi po natin yan tinatrabaho, kundi just believing only Jesus Christ as our Lord and Savior. Kaya pahalagahan po natin kung paano natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo at magpatuloy po tayo na saliksikin siya as our Lord and Savior. Magpatuloy po tayo na laging magpasalamat sa kapayapaan, sa security, sa protection at yung pag-ibig na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw. Dahil totoo naman na siya yung nagbigay ng pagmamahal po sa atin, siya yung nagbigay ng solusyon ng lahat ng kaligtasan, yung death po natin, anuman yung trabaho ng kaaway po sa ating buhay ay only Jesus is the solution. Only Jesus is the solution. Any kind of problem sa ating buhay is only Jesus is the solution. Kaya believe in Him because He is our Lord. Whoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Amen? So, i-treasure po natin kung paano po natin nakilala, paano po natin natanggap ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay at patuloy po tayong magpasalamat, patuloy po nating panampalatayahan ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay at patuloy po tayong lumakad ayon sa Kanya. Yun po yung giving back sa pagmamahal po niya sa atin. Amen? So yun, napakaganda yung John 3:16 nga na lahat po tayo, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. It is given po yun. Even also the grace, given yung grace, pero kailangan may gawin po tayo doon. We believe to Jesus Christ as our Lord and Savior dahil siya lamang ang makakapagbigay ng eternal life. Sabi niya doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay? So, give yung eternal life po sa atin. Hindi po pinagtatrabahoan yan, kundi gift. Kailangan lang po natin maniwala na ang Panginoong Hesukristo ay siya yung namatay po siya at nabuhay po muli dahil sa ating kasalanan. At dahil doon, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito yung eternal life na gift na ipinagkaloob niya sa atin. Dahil sa kanyang sobrang pagmamahal, mahal po tayo ng Panginoon. At huwag lang po tayo huminto doon, kundi paniwalaan po natin ang Panginoong Hesukristo na gift sa atin ng Panginoon. Amen? Paniwalaan po natin, tanggapin po natin siya as our Lord and Savior dahil ito yung makakapagbigay ng kapayapaan po sa atin, kaligtasan po sa atin, security at protection po sa atin. Hindi na po tayo mag-worry, hindi na po tayo magpapanik, kundi ito po yung kapayapaan po natin that even today, yung sinabi ko po kanina, even right now, even today, tomorrow, sa gabi, we can die. No worries because we are in Christ. We have that eternal life. Amen? So kung nag-worry po tayo dahil sa ating mga pamilya, dahil sa ating mga mahal na buhay, tandaan po natin na sinabi din sa salita ng Panginoon, sinilang tayo dito sa mundo na walang dala at mamamatay din po tayo na walang dala. Kaya huwag na po tayong magpakabisi sa mundong ito, kundi magpakabisi po tayo na tignan ang Panginoong Hesukristo kung sino siya sa ating buhay. Kasi sa panahon po natin, sa time po natin, nature na yung nagsasabi sa atin na kilalanin niyo ang Panginoong Hesukristo as your Lord and Savior. Kilalanin niyo ang Panginoong Hesukristo na He is the King of Peace. He is the salvation. He is the Redeemer. He is the Healer God. He is the Lord of Lord. He is the King of Kings. He is the Messiah, Hamaseya. O diba? Nature na yung nagsasabi sa atin. Reminder po sa atin that God loves us, but we have to believe that Jesus Christ is our Lord
And He is only the way para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So ayan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon, but we need to believe to Jesus Christ as our Lord and Savior. So yun lamang po. Shalom, shalom. God bless.